Sa Magic Malayok, tutoy na lalasa dahil pagmamahal ang nangungunang sangkap. Tanggapin mo ang singsing na to bilang simbolo ng aking pagmamahal. Talaga naman po sinasaktan niyo ako! That's a lie! Pawiin mo ang sinabi mo. Kung hindi, Hayaan niyong magsalita ang bata. Kung magaling kang abogado, gagawa mo ng paraan. You will teach us how to manipulate our lies so that they'll come out to look like the truth. Kaya nga kumikita ang negosyo mo dahil ginagamit mo si Cookie bilang kusinera. Ingaalipin mo siya. And that's child labor. Hindi totoo yan! Oh. Nakaligo ka na pala. o ano ngayon sa'yo? Wala lang. Ako naman. Pwede ako, ha? Mag-toothbrush ka rin, ha? Pwede. Ayos ka. Pilar, salamat nga pala. Nakiride ka kanina nung nandito si Mrs. Diaz. Sana lang makatulong tong ginagawa natin para mapanalo yung kaso. Oo naman, ngayon ka pa ba magdadalawang isip? Imposible nang makalusot yung Yvonne na yun, no? Sige na, magmadali ka na, malilate tayo sa korte. Nag-uusap pa tayo. Uutusan mo ako. Gusto mo, paliguan mo na lang ako para mabilis, oh. Loko ka! O, yan ang towel mo. Maligo ka na doon. Tara, hiram room. But that's not true. Hindi totoo yan, Judge. Hindi ko sinasaktan ng pamangking ko. I mean, look at us. We can't even hurt a fly. As Mr. Cruz has clearly pointed out, at ayon na rin sa testimonya ng bata, sinasaktan niyo siya. Pero hindi nga totoo yan. Sila ang nananakit, inaalipin nila, and I can damn well prove it. Pinagtrabaho ni Jude si Cookie sa restaurant. Yvonne was very much against this. Pero niloko ni Jude ang pamangkin namin. And because of that, dahil sa pagpupumilit niya, nagkaroon ng napakalaking emergency dun sa kusina namin. Nabalian yung bata ng napakainit na tubig. It was a big emergency case that brought us all to the hospital. Ako nga po ang doktor na tumingin sa pasyenteng Cookie De Leon. Noong dinala siya sa ospital, nabalian nga po ang bata sa kaliwang braso and she suffered a second-degree burn. Wala pong kasalanan si Tito Jude sa mga nangyari. Aksidente lang po yun. Aksidente lang. Judge Ballesteros, mababait po sila Tito Jude at Tita Pilar. Sila po talagang minamahal nila ako. Hindi na dapat ako pumayag dun sa gusto mong paglutuin si Cookie. Kung hindi siya nagluluto noon, hindi sana nangyari yung aksidente, hindi siya nabuhusan ng kumukulong tubig. Teka, ano to? Sinisisi mo ba ako? Eh, hindi naman mangyayari yung aksidente niyo kung hindi siya pinapabayaan sa kusina eh. Jude, kaya nga aksidente ang tawag dun eh. Dahil kahit anong ginawa namin pag-iingat ni Cookie, nabuhusan pa rin siya ng kumukulong tubig. Pero bakit naman kasi siya ang pinagluluto, ha? Eh, kasalanan ko bang mahilig magluto ang pamangkin mo? Pwede ba, Jude? Tigilan mo na nga yung paninisi mo sa akin. Sarili ko ang sinisisi ko, okay? Hindi na dapat ako pumayag na papasukan si Cookie sa kusina. Kita mo ngayon, oh. Paano na ngayon yan? Nabutasan na tayo ng kabilang kampo. Paano kung sila panigan ng korte? Eh di tuloy yun nang mawawala si Cookie sa atin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Maayos naman yung pakikitungo mo kay Cookie nung nandito pa siya eh. Hindi mo tinapakan yung mga karapatan ng bata, di tulad ni Yvonne at ni Natasha. Pero binaligtad nila ang sitwasyon, Pilar. Ngayon ako yung pinalabas nilang masama na ako yung umaapi kay Cookie. Kailangan makahanap tayo ng bagong witness. O witness na magte-testify labang kina Yvonne. Pero sino? Alam ko na. Yung kasambahay ni Yvonne, si Elma. Sa akin po ito, madam. Sigurado po kayo? Ayaw mo? Siyempre gusto ko po.
Sa'yo na yan, pero may isang kondisyon. Kondisyon? Magpakalayo-layo ka na. Go to the ends of the earth and have a vacation. Far away. Pinapalayas po ba ako? Only for the sole purpose na hindi ka makikipagtulungan kina Pilar at Cookie. At hindi ka tetestigo laban sa amin. Nagkakaintindihan ba tayo, Elma? Your Honor, I have found a witness na makakapag-testify po na sinasaktan nga ni Yvonne at Natasha si Cookie. Nasaan siya? Attorney Mariano should be here with a witness any minute. Wala pa sila. Saan ba sila? Hindi ko alam eh. Ayan na. Attorney, asan si Elma? Hindi siya dumating. My niece is very talented. Creative po siya. Mahilig po siya magluto at mahusay siya. Kahit naman po ano ang field of interest ng isang tao, whether it be sports or the arts, palagi naman ho may peligro, di ba? At ang nangyari ho kay Cookie ay isang aksidente lang. Which can happen again. And again. And again. Bakit niyo ba pinagdidiinan na si Jude ang may kasalanan ng aksidente? Pinaluluto niyo rin si Cookie doon sa restaurant niyo noon, di ba? Well, she offered. Talaga naman tanggihan namin. Ganun din naman po yung ginawa niya sa amin eh. But the difference is, binabantayan namin yung bata kapag nasa pader namin siya. Hindi kagaya ng ginagawa nila. Kinuha namin si Cookie para protektahan siya mula sa inyo. At kung bakit ko gusto maging legal guardian ni Cookie ngayon is because gusto ko siya bigyan ng magandang tahanan. Ng maayos na kinabukasan sa sarili kong kakayahan. Gusto ko hong gampanan yung mga tungkulin na iniwan ng kapatid ko at maging ama sa bata. Mahirap po bang intindihin yon? Your Honor, mahal na mahal ko si Cookie. Siya na lang ho ang natitirang alaala ng nasira kong kapatid. At ayoko pong lumaki siya sa poder niya na Yvonne. Gagawin ko po ang lahat para mapunta siya sa akin. Judge Ballesteros, alam niyo po bang ang tagal-tagal kong hinanap yung papa ko? Pero patay na po pala siya. Si Tito Jude na lang po yung nandyan. Kaya sana po hayaan niyo na lang po makasama ko yung Tito Jude ko. Please po, please. That was an amazing scene, don't you I think so. Look who's coming. Hey, Jude. I have to give it to you, huh? I didn't know you had it in you. Mahusay ka palang umarte. You were convincingly sentimental out there. Mahal ko si Cookie. Siya na lang ang natitirang alaala ng aking nasirang kapatid. How pathetic. Well, ako sa inyo, you should be congratulating me. Dahil sigurado panalo na kami sa korte. That's right, congratulations! Oh, Natasha, how can you be so stupid? Salamat na din in advance. Dahil siguro hindi niyo na kami mako-congratulate pag lumabas na ang desisyon. Do you know that you're an arrogant social climber? Bakit, Natasha? Totoo naman ang sabi ni Pilar. Kampi na sa amin ng judge. Oh, come on, Jude. Pwede ba? Buksan mo ng inyong mga mata. Pantay-pantay lang naman ang laban. Alam natin yan. Good luck. Not on the case, but on your marriage. Best of luck! Ciao. Best wishes! Losers! Jude, naapektuhan ka ba dun sa sinabi ni Yvonne kanina? Totoo naman sinabi niya eh. At this point in the case, pantay-pantay lang ang laban. Huwag ka mawalan ng pag-asa, Jude. Kailangan buo ang loob mo nga harap sa korte bukas. Paano kung sila nga manalo? Uy, nag-game pa kasi sa Jude. Ano na naman ang drama mo? At pangiti-kini ka pa dyan. Kasi, sigurado makakasama ko na si Tito Jude.
Sigurado ka bang sa kanya ka mapupunta? Baka sa tiyahay mo masungit ka mapunta. Di, kawawa ka naman. Kawawang biskotso! Kawawang biskotso! Sabihin nyo na lahat ng gusto nyo sabihin, pero hindi nyo na ako mapapaiyak. Kasi sigurado kung kay Tito Jude ako mapupunta. Ay, ka na nga. Good afternoon, Judge Ballesteros. Good afternoon, Miss Ledesma. So, what are you doing here? Well, Jessica brought me here. We actually met in some common friend's birthday bash. Alam mo, hindi tayo dapat nag-uusap. Yes. Excuse me. Bayawan ko na muna kayo, ha? All right, Jessica. Thank you. Well, I just thought maybe you'd be interested in hearing my proposal. Anong ibig mong sabihin? Jess said that you had plans on going on an early retirement. And I have a great retirement plan for you. Sinusuhulan mo ba ako, Miss Ledesma? Nag-iisip lang naman ako ng isang sitwasyon kung saan tayo pareho makikinabang. I can give you a great deal of money and you can go on a vacation spree with your friends and come back home to your huge villa. Plus, you'll have enough money to live on for the rest of your life. At ano naman ang kapalit? Ang desisyon ko na ibigay sa iyo ang kustodiya ni Cookie. You're a smart woman. But that's against ethics, Miss Ledesma. Well, it won't be unethical kung hindi mo naman siguro pagsasabi sa iba. And what makes you think na tatanggapin ko naman ang gusto mo? I understand how you feel. Your job must be extremely exhausting. Pag-isipan mo. We later stressed that in cases of child custody, the foremost consideration is always the welfare and best interest of the child. This is reinforced by the Convention on the Rights of the Child, which provides that in all actions concerning children, whether undertaken by the public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interest of the child shall be primary consideration. Section 1, Article 31 of the Convention on the Rights of the Child. This court, in arriving at its decision as to whom custody of the minor should be given, took into account the respective resources and social and moral situations of the contending respondents. Thus, in the case at bar, we do not find it hard to discern with utmost circumspection that the custody of the child, Cookie De Leon, should be with her aunt, Yvonne Ledesma. Tito Jude, bakit ganun? Bakit nila ako ibibigay kay na Ate Yvonne? Hindi ko rin alam, Cookie. Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Tito Jude, nag-promise ka! Wait. You heard. You're coming now with us. Ayoko po sa inyo! Oh, Cookie, lagi mo na lang sinasabi yan. Well, now, dearest, you don't have any choice. Well, aren't you both going to congratulate us? Ibalato nyo na lang sa amin ng bata, Natasha, Yvonne. Balato? Ano to, sugal? You heard the verdict? Pinanigan kami ng batas, wala na kayong magagawa. Hindi. Aapila kami sa korte. Well, you can do whatever you want. But in the meantime, she's coming with us. Tito Jude! Tito Jude! Cookie, ayusin mo! Ano bang klaseng judge siya? Hindi ba niya nakita na mapapahamak lang si Cookie doon kay Yvonne? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Jude, wala kang pagkukulang. Kung ganun, ano yung pagkakamali? Ano naging butas ng testimony natin, ha? Jude. Bakit si Yvonne yung pinanigan niya at hindi ako, ha? Bakit si Yvonne at hindi ako? Bakit hindi ako? Ate Yvonne! Palabasin niyo na po ako rito para
Patawarin mo ako. Patawarin mo ako at hindi ko nabawi ang anak mo. Mama, hindi nagtagumpay si Tito Jude. Hindi po kami nagtagumpay. Mama, hindi ko na nga po nakasama yung papa ko eh. Pati si Tito Jude, hindi ko na rin siya makakasama. Paano na ngayon si Cookie? Paano na ngayon ang pamangkin ko? Mama, wala na akong pag-asa makalis dito. Mama, wala na po. What if Cookie gets into an accident and meets her untimely demise while she's in our custody? Baka nakakalimutan mo, Pilar. Nagpakasal tayo para tulungan si Cookie. Pero talo na ako sa kaso. Wala na si Cookie. Kaya wala nang dahilan para magsama pa tayo. Ito ba ito nakikita ko? James, anak. Mami? Naku, maraming salamat na dito sa buhay ko.